This is the question of Ira, Attorney Dot. Itatanong natin kay Attorney Noliver. Paano ko po masisigurado na ang minanak ko sa magulang ko ay tanging sa mga anak ko lang mapupunta at hindi sa asawa ko? Ano ka, Attorney Dot? I don't know. Bakit mayroon ganito si Ira? Okay, Attorney Noliver. I could sense something here. Ayan, okay. Ano yung gusto niyo sabihin? Attorney Noliver, anong gusto niyo pong sabihin kay Ira? Miss Annie, ang una pong pumasok sa isip ko, doon po sa paglilipat ng kanyang mga exclusive or paraphernal property doon sa kanyang mga anak, dapat po magawa po niya yan habang buhay pa po siya. Kasi kung wala na po siya at baka magkaroon ng problema yung kanyang mga anak, no, mag-contest yung husband, parang baka mahirapan sila. No? Halimbawa, kung idaan po niya sa will yung paglilipat ng property sa kanyang mga anak, baka mamaya mawala po yung kopya ng will or masunog or bahain o kaya magkaroon po ng depekto sa pag-execute and then pag pre-novate sa court, baka ma-void. So, dapat ayusin niya yan habang buhay pa siya para pag may problema, at least magawan po niya ng paraan. So, ang suggestion ko po ay donation po ang gawin niya. Total, valid naman po mag-donate ng mga property sa mga anak. So, ang kailangan po niyang gawin, kumonsulta po siya sa abogado kasi may mga requirements po yan, may mga kailangan pong bayaran, at may mga procedure po na pagdadaanan. Okay. Attorney Noliver, maraming salamat sa iyo. And of course, Attorney Dot, bakit numahantong sa ganito kaya na hindi sasali yung asawa? Baka iniisip din, may mga asawa na, hindi pwede yan kasi nakita siguro nung tatay, nung lalaki na yung behavior niya ay kakaiba, parang natatakot. Kaya mas sigurado ako kung saan ako. Attorney Dot, I do not know. Ikaw, malawak na rin ang experience mo sa ganito. What can you say about this? Kasi parang offending ito, Attorney Dot, offending. Oo. Ito naman si Ira, hindi naman kasi nagkwento. Hindi natin alam kung bakit ayaw niyang magmana yung kanyang asawa, di ba? Ngayon, ganito, meron nga mga paraan. Sinabi na po ni attorney kanina yung donation, i-donate niya sa mga anak niya. Pagkatapos, ano pa yung sinabi niya kanina? Will, no? Gumawa siya ng will. At pagkatapos, ako siguro ang idadagdag ko lang, kasi hindi mo kwento. Anong pangalan na to? Itong nagtatanong si Annie. Hindi mo kwento ano ba ginawa ng asawa mo. Pwede, kung kunwari, napakasama ng ginawa sa'yo, no? Meron kasi sa batas natin nakasulat kung ano yung mga grounds para mapa-disinherit. Okay? Like kunwari, nagtangka sa buhay mo, inattempt kang patayin, di ba? Pwede mong disinherit yan. Yun nga lang, hindi po kasi namin alam kung anong ginawa sa inyo eh. So, sa will naman, pwede po ninyong sabihin na itong property kong ito pupunta sa anak number 1, itong property kong ito pupunta sa anak number 2, itong property na ito sa anak number 3. So, maganda rin po yun. Pero maganda rin po yung sinabi po ni attorney, pwede naman kasi na habang buhay ka, i-donate mo na dun sa mga anak mo. Ayan, Miss Annie. Ewan ko, attorney, may dadagdag ka pa ba? Tama po yung sinabi ni Attorney Dot na disinheritance. Oo. Okay, wag nang pamanahan. Ano na nga ba yung mga grounds for disinheritance, attorney? Meron ka ba diyang listahan? Kasi, alam mo, meron talagang mga mga anak na matigas ang ulo. Kasama ba yung hindi marunong mag-follow doon sa gusto nung mangyari nung tatay? Halimbawa, ikaw gusto ko maging doktor, ikaw gusto ko maging abogado, dahil hindi ka sumunod, hindi ka pamamanahan ng lupa. Mayroong ganun, Attorney Noliver, Attorney Dot? Oo, okay, meron dito ha. Kasi ang pag-usapan muna natin, ma'am, yung sa asawa ha. So ang sabi sa Article 921 ng New Civil Code, attempt on life. Ito na yung sinabi ko kanina, yung sinubukan kang patayin ng asawa mo. Okay? Being convicted of an attempt against the life of the testator, their descendants at saka ascendants. Okay? Sinubukan kang patayin. False accusation. Ina-accuse ka, yung si Annie ina-accuse ng crime.
punishable by 6 years or more of imprisonment, which is proven false. Sinabi nung asawa mo na ikaw ay guilty ng ganito, inakusahan ka ng hindi naman totoo and proven naman na hindi mo ginawa, o sinabi na ng lalaki ka, o hindi naman pala totoo, okay? Coercion regarding the will, ginamitan ka ng fraud, violence, intimidation, or undue influence, okay? Tapos, legal separation, ha? Pwede pala, legal separation kung hingiin mo dun sa judge na ikaw gusto mong ma-disinherit yung asawa mo kasi binubugbog ka. Biruin mo, 20 years kayong kasal, binubugbog ka araw-araw. Pwede mong sabihin yun sa judge. Pwede ba? Disinherit yan. Etc. etc. Okay? So, tingnan po ninyo, ano po ba ang reason? Kasi meron pa yung refusal to support eh.